when you want to become kung ano man yung gusto mo. You show up because nagbigay ka ng time. Meron pa nga dito na masahe. Bumiyahe. Sino dito yung 20 to 30 years old? Oh, mas madami. 20 to 30 years old. 20 to 30 years old, that's the... I was 24 years old when I first earned my first million. 24. Hindi yun imposible ngayon. Posible na yan. Yung mga nandito, they earn their millions na. Yung mga susunod na dito mga multi-millions na. Kasi pinag-uusapan na ngayon, billion and trillion. Grabe, kailangan na umabot sa billion. So bago mag-multi-million, kailangan muna yung first million natin. Diba nakalagay dyan? How do you spend your 24 hours a day? Susunod, ilang taon mo gusto kitain yung 1 million? Pakilagay dyan. Pressure ba? Your first million. Then challenge and challenge. So the value of time, time is your most precious investment. It is essential to prioritize how you allocate it. Sino dito yung full-time nagtatrabaho? Okay. Sino dito yung nagtatrabaho sa PAL? Philippine Airlines, hindi. PAL, Palamunin. Ako lang yung PAL din ako eh. Pero hindi, ibig sabihin, pag sinabi mo PAL, wala kang regular income. Pero rumaraket naman ako dati. Wala akong regular income. Na lahat ng naranasan, lahat ng kahirapan, sabi nga, yung metaphoric ni Dr. Joliver na tumalon siya, naranasan ko na. Kasi kailangan mong maranasan yun para magising ka. Tama-tama. Yes. Alam niyo kung bakit nasa comfort zone kayo ngayon eh. Yung tipong lang na meron kayong hindi nakuha, para ka na pinagbagsakan ng langit at lupa. Doc! Hello? Yung the mere fact na nandito kayo, nakakabiyahe kayo, may pamasahe kayo, nakapunta kayo ng ibang lugar. The power of greed. Greed is the combination of passion and perseverance. So, meron kayong time. Meron kayong investment. Ang kailangan ng greed, passion and perseverance. Mameds, ano daw ang perseverance for you? Paano ka nagkaroon ng benta? Padali? Determination. Diba? Determined siya. Determined siya. Ibig sabihin, kahit na nare-reject na siya, nag-persevere pa rin siya. Hindi siya tumigil. It's crucial for overcoming obstacle and achieving long-term goals. Yun po kami dito. Long-term goals. Hindi yung nakuha mo na si left and right mo, tapos naka-24 heads, hindi po dito. Si Ma'am Elena, wala pa yung baby. Magkakasama na kami. Ngayon, ay, yung bunso pala. Tinala ko yung bunso niya. Kala ko, yung sa palang bunso. Mukha kasi dalaga si Ma'am Elena. Mga long-term. So, tatanungin ko kayo, diba sinulat nyo dyan, kailan ko kikitain yung first million ko? Please do right. Kahit na anong year pa yan, ilagay nyo yung date. Promise. You just have to believe in me. Because I do believe in you. Ilagay niyo yan, hindi ko yan titignan. Sa inyo yan. Ilalagay niyo sa ilalim ng unan nyo tuwing matutulog kayo. So, ngayon tatanungin ko, how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now. Nakita niyo yung mga pinakita numbers ni Engineer Joliver kanina?
2020 yun. Hindi niya nabanggit kanina, nakalimot sa dami ng ano niya. Yung isa doon nagtitinda sa palengke ng banana cue. Na nakakuha lang siya ng flyers. Gusto mo bang kumita ng malaki sa pagre-real estate? Kita yung flyers. Eh di ba ng pandemic bawal magtinda? Hindi naman siya pwede mag-house to house. Sa palengke lang yun, diba? Ang hirap, kumbaga naging matumal. Anong ginawa niya? Naniwala siya doon sa flyers at doon sa nagbigay ng flyers. Ano na? Yung kinita niya doon, siya si Ma'am Krista. Yung kumita ng 8 million, tapos meron pa siyang receivables. So those stories are not to hide. Those are real talk. So ngayon, how do you see yourself 5 years from now? Pakisulat. Si Jed yan living ano yan living proof. Di ba? Si Jed, nangungupahan lang siya dati. Ilang years ka na sa Pragmatic? 8 years. Si Jed, nangungupahan lang siya dati. Ngayon, meron siya sariling bahay, lupa. 2 na. Meron din siya sariling sasakyan, dati 3 wheels lang. Ngayon, 4 wheels na. Diba? As a start-up. Hindi utang. Diba? Yung second niya, yung sa housing loan niya. Pero investment yun. Wala dito si Shona May eh. Taga San Marcelino yan, araw-araw, umuwi yan. San Marcelino, Zambales. Ilang oras yun, biyahe niya. 2 hours? 1 way. 2 hours? Pabalik. So, that's 4 hours a day. Bumabiyahe siya, parang Manila. Bakit niya sinatsaga? Ewan ko nga dun, sabi ko hindi, pag nagsayin na siya. Bakit niya sinatsaga? Kasi meron siyang pangarap. Sabi ko, kumuha siya sa Liana Hermosa. Kumuha siya. Ang monthly niya doon, 15 years lang niya kinuha, is 4,500. Eh, nung may naghahanap ng mangungupahan, 5,500. Ang lola, pinaupa. Umuwi pa rin siya. Kita pa siya na 1,000. Di ba? Yun ang sinasabi ni Dr. Joliver. Pag meron kang pera or meron kang means, wag mo na gastos, wag mo na comfort zone yung inaatupag mo. Mag-multiply muna. Aligning for success and freedom. To achieve true success, focus on your numbers. Ilang taon na kayo? Pakilagay nga dyan. Pakilagay yung date, tsaka kung ilang taon na kayo. Tapos pakilagay yung buo yung pangalan. Halimbawa, August 30, 2025, John Ezequiel De Leon. Ilan taon ka na dyan? 28 years old. Pakilagay. May coffee din nga yung mga nilalamig. May coffee po. Yan. And eto na, ang pinaka-importante sa lahat. Sino dito yung bago? As in bagong, as in virgin na virgin sa real estate. Ibig sabihin walang idea or something. Oh, pinapalakpakan niya. Alam mo, pag bago daw, maswerte. Kasi hindi ako, nung first time ko nag-casino, first time, pero hindi ako na-aliver sa akin. Nanalo ko 8,000 pesos. Nung nanalo ko 8,000 pesos, hindi na ako naglaro. Nung iba, di ba, pag nanalo na 8,000, lalaro nila hanggang sa ano na. Ako hindi kasi. Hindi kasi ako mahilig talaga sa games and subar. Yung mga bago dyan, bigyan ko, pakilala ko sa inyo kung sino ba si real estate. Di ba? Alam nyo na kung ilang taon kayo. Meron tayong 24 hours a day. Yung mga nagtatrabaho dyan, na full-time. Full-time ako, full-time si Jed. Alam niyo ba, marakat pa kami. Regular ako, katulad ng sabi na. Pero meron pa akong 3 racket. Ay, ako pala. Oo, imagine niyo na lang. Walang oras na may tulog ko. Kaso 3 araw yun. 3 oras ng isang gabi,
Tapos 2 oras, tapos 3 oras kagabi. So 8 oras. Yan, that's not a joke. Pag kasi gumana yung utak ko, kaya lang, I know. Yung mga hindi nakakaalam. Medyo na-addict na naman kasi ako sa trabaho. Sabi nga, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Yung health ko, na-compromise. Dahil meron nga ako brain tumor, pero thank God, from 1 centimeter, nag-0.5 na lang siya. At hindi pa ako nagpapacheck up, excited ako. Kasi, ina-acupuncture ako ni Coach Lante. Tapos meron na naman pinakilala sa akin na bago, hindi na. Naniwala na naman ako, madali ako maniwala eh. Madali ako magpaniwala kasi madali din ako maniwala. Pero effective! Sa eto sa mga bago, ang kailangan nyo lang, patandaan nyo to, wala na kayong ibang tatandaan. Sales cycle. Kailangan may cycle. Bilog, umiikot, hindi yung left and right. Bilog. Dahil bilog ang mundo. Diba? Ano ba yung sales cycle? Number 1, prospecting. Kailangan may prospect kayo. Ano ibig sabihin nun? Sino dito yung walang kilala? Diba? Napaka-imposible. Yun nga lang, girl, sa bangko, minsan pag inita mo, friendship na kayo. Kasi minsan pag sarado na, diba? Ay magsasara na. Hingitihan mo na, boss, yun na, pero kailangan ko mag-withdraw, diba? O kakilala na yon. Kailangan marami kayong kakilala. Minsan pa kayo hindi mo kakilala o na magiging kakilala mo eh. Alam niyo yan. Diba? Kumbaga, very na-train tayo sa networking. Kailangan marami tayong kakilala. Pag may kakilala ka na, hindi nagtatapos dyan yan. Meron tayong project presentation. Kailangan, ipakilala mo ngayon yung produkto. Ang pinagkaiba lang ng networking sa real estate, yung produkto natin, kukunin natin sa mga partner developers natin. Hindi tayo maglalabas ng pera. Diba? Ang kailangan mo lang yung oras mo. Yun yung sinasabi na ang puhunan mo ay laway lang. Totoo. Lalo na ngayon yung wifi, may free wifi, diba? Dati, nagbabayad pa kami, nakahalata ito yung edad namin. Magkano yun? 300 a month. Ha? Prepaid, 300 a month, parang gano'n, diba? Eh ngayon, ang dami ng free, diba? Free access. Kailangan, kapag may prospect ka na, i-schedule mo ngayon kung kailan yung project presentation. Ano ibig sabihin? Kailangan doon sa prospect mo, which is tuturo yan ng mga sales manager mo, ano ba yung gusto ng tao na to? Ano ba yung kailangan niya? Nangungupahan siya. Magkano yung upa niya? 25,000 sa Manila, diba? 25,000, 15,000 monthly. Mapapasakay niya na. Yun yung tinatawag na rent to own. Pinakaayaw ko yung umuupa, promise. Alam niyo ba, nung nag-start ako, kami magkapatid nag-college kami, yung bahay namin bare. As in bare. As in may pumapasok na ibon sa loob. Sa baba naman may ahas. Ito mo. Pinagsagaan niya ng nanay ko kaysa umupa kami. Kasi magkano yung upa? Hindi na nga makatawid yung pagkain namin dahil yung tatay ko sundalo, tapos yung nanay ko sa bahay lang siya. Inutang niya yung pagpapupuntan ng foundation, magkano yung foundation ng time na yun. So, bakit ba kami mangungupa? Diba? Tiyaga-tiyaga lang, tiis-tiis. Sabi nga, habang bata tayo, magtiis at magtiyaga tayo. Kailan niyo gusto magtiis, magtiyaga pag matanda na kayo? Kapag yung mga anak nyo, pinagtutulakan na kayo kasi wala kayong pera, mas masarap yung pakiramdam pag agawang ka ng anak mo kasi marami kang pera. Yes! Diba? So pag meron na kayong project presentation, kailangan dadalhin mo sila ngayon, i-treating mo sila, isa-site orientation mo. Bukas, magsa-site orientation tayo. Dahil naniniwala ako, kikitain niyo yung first billion niyo sa Liana Hermosa. Yes. Diba? Makikilala niyo siya si Liana bukas.
Pagkatapos ng site orientation, ng tripping nyo, eto ha, nung nagsisimula pa lang ako, lagi, pag nakikita ko na yung tao, magpapalisyon. Inuorasyon ko. Promise. Pero hindi ko pinapalis. Kumbaga sa utak ko lang, sa magpapalisyon. Inuorasyon ko talaga. Kasi pag nagtitripping ako, gusto ko laging closing. Ganun ka hindi yung mindset ko. Kasi pag sinabi, ay, nakachinelas, nakita nyo. Wala tong pera, sayang naman yung oras. Oo, ano yung sinabi kanina si Ate Glo? Sino ba yun? Si Ate Alba o si ano na? Huwag niyo namang sinisino. Kasi ito toong may pera yan, hindi yan magpupulon. Oo, dami na ako kilala eh, di ba? Yung mga boss nga pa lang namin, nakita mo parang naglalaba lang, dati. Di ba? Di ba? So, wag niyo i-judge. Don't judge the book by its cover. Lalo na kung walang cover. So, pag nag-tripping na yung closing. Pero, sabi nga, hindi lahat magko-closing. Pag walang closing yan, tanungin mo, ma'am. Halimbawa, sabi niya, ay, hindi ko pa kaya ng budget ko. Ay, sige po ba naman? Mayroon ba kayong kilala na baka mamaya nagre-range ng ganito yung ano niya, nangungupahan, ganito. Ay, oo, may kakilala ako. O ma'am, di ba, hindi pa kaya ng budget mo? Gusto mo mong rumakit? Yun yung ginagawa ni Stella. Pag hindi mo na-close, recruitin mo. Totoo. Pero kaming ahente, mag-asawa sila, tricycle driver lang yung lalaki. Napunta na yung house and lot niya sa pag-ahente. Maraming ganyan. Kung maririnig niyo. Walang pinipili ang real estate. Kasi nga, real estate, yung nagbibigay sa kanya kung ano pa ang rason niya para mabuhay. Pagkatapos, kapag meron ka ng prospect, ibig sabihin, nandito ka na naman. Pag nandito ka na naman, ipipresent mo na naman siya, i-orient mo na naman siya, it is a cycle, bilog. Kailangan hindi yan tumigil. Hindi siya left and right. Bilog siya. Naniniwala ba kayo na ang mundo ay bilog? Dapat yung galawan natin bilog din. Cycle, huwag tayong titigil. Napapagod, magpahinga, pwede. Pero huwag susuko. So, eto ngayon yung kabisahin nyo. Dahil sa mga susunod, actually bukas, ituturo yan ni Surgeon. Kumbaga, yan lang is pasilip para ma-align yung success natin at yung pila. Diba? So, GPS your number. Know your numbers. August 30, 2025. 28 years old, John Ezekiel De Leon. I have my 24 hours a day. Ito yung ginagawa ko for 24 hours a day. Matutulog ako, dapat 8 hours. Sa araw 8 hours. Tapos magtatrabaho ako kasama ng traffic. Mga 10 hours, tama ba? 10 hours ba? Isang oras na may traffic. Sa Manila, mga ganon, 10 hours. So, 10 plus 8, 18 hours. Meron pa akong 24 minus 18, 6 hours. Meron pa akong 6 hours. Anong ginagawa ko sa 6 hours? Kain, bihes, mga 2 hours. So, ibig sabihin, meron pa akong 4 hours. Anong ginagawa ko sa 4 hours? Cellphone. Oh, sabi ni Ma'am Ann, pwede kayo mag-cellphone, pero gamitin niyo sa pagkakitaan niyo. Diba? Why real estate? Ito na, sabi ko sa inyo, nothing beats real estate. Biruin mo, pag ikaw nag-abroad, unang abroad mo, kikitain mo 1 milyon sa isang taon. Kikitain mo siya. Pero yung kalahati nun, gastos. Diba? Kalahati na lang,
Minsan nga, hindi mo pang napapadala, nauutang mo na eh. Yung mga OFW dito, ang daming ganyan. Ang daming OFW ngayon, nandito na sila ng real estate na. Bakit? Sabi ko nga, yung kikitain kong OFW ako, actually Dubai, meron akong applications doon. Kikitain ko pala dito. Kasama ko pa yung pamilya ko. Dahil marami nangyayari, LDR, oh come on. Diba? Aray ko. Money is freedom. It allows for choices and opportunities in life. Iba talaga si real estate, promise. Si Vera, 10,000 pesos. Pag nakabenta ka ng Vera, magkano monthly ng Vera? 2,500. Meron ka ng kilala na umupahan dito sa Bataan, 3,000. Ikaw ka ng Vera, 2,500 lang. Pag nabenta mo yun, napasok siya sa pag-ibig na mamili na, mahina ang 10,000 pesos sa Vera. Magkano lang ang Vera? Dati 548,000. Ngayon, 993,000 na siya. Bumili kami, ay actually utang. Nag-invest kami ng 2 Vera, nakuha lang namin 548,000. Ngayon, binibili sa amin yung isa 993,000. Kumbaga, ibang level na yung pagdating maraming pwedeng gawin sa real estate. Promise. Kung introvert ka, pwede kang online lang. Kasi ako, nung marketing assistant ako, hindi pa uso yung online nun. Mahilig na talaga ako sa online. Visionary ako eh. Sabi ko yung time na yun, hindi ako engineer ha. Sabi ko, meron, alam niyo yung, sino nakaabot ng cellphone na parang kudkuran ng yelo? Ay, si Ate Milo lang, ouch naman. Di ba yung malaki? Yung parang kudkuran ng alcardel. Ano ba talaga? Hindi, meron Motorola. Yung parang walkie-talkie na gano'n. Sabi ko ganyan. Tapos, naabutan ko yun. Tapos naabutan ko yung beeper. College ako. Sino nakaabot dito ng beeper? Oh, beeper. OMG! Naku, nahalata ang edad ko. Kasar. So, yung beeper, pupunta ka ng payphone. Sasabihin mo, this is March. See me at Jollibee, 4 p.m. And, tapos, magbibip yun. Halimbawa, magbibip kay Sa. Sasabihin niya, binasa niya, March, 4 p.m. Jollibee. Eh tapos si Sak, nagaling pala Paranaque. Eh Jollibee, Lepanto pala yun. Ha? Paano yun? Makakarating ako dun. Hindi ako kapag ng 4 p.m. 4:30. Nagpunta si 4 p.m. Yun yung ganun yung beeper. Tapos gagawin ni Sak, pupunta ulit siya sa PayPal, sasabihin niya, Sak, this is Sak. March, hindi ako makakarating ng 4 p.m. Traffic. Ano mo yun? Sabi ko, putik to. Parang wala bang yung cellphone dati at saka yung beeper pag-isahin. O sino dito yung yung nakaranas ng cellphone na one-liner pala? Alcatel. Di ba? Yun! Ako na parang tanda ko naman. Yan, diba? So that's innovation. Sabi nga, innovate or else you will evaporate. So ganun yun. Parang, ang hirap-hirap naman innovate. Kailangan isa na lang. Mag-innovate na tayo. So ganun din. So, yung pagbebenta, may mga innovations na ngayon. Wala nang excuses. Bakit real estate? Because money is freedom in real estate. Ang sabi ni Dr. Joliver, nagulat nga ako eh. Sinare niya, sabi lang niya sinare niya. Actually, second batch pa lang kayo kailan mabili na. Oo, second batch kayo na pinag-share niya yun. Di ba? Pinakita niya yun. So, like what I've said, how young are you now? Age reflects your status and potential for growth in various stages. Ilagay niyo na. Wala kang pera ngayon, pero may oras. Kasi sino dito walang oras? Hindi walang relo ha, walang oras. Di ba lahat tayo may oras? Time is true capital. Invest it wisely to maximize returns on your endeavors. Walang oras. ABC. So, kapag meron ka na nasa real estate ka, alam mo yung edad mo, mga bata, sino dito yung golden and bataas, 50. Ay, wala sa isura. Pinapalakpakan yung mga golden ladies na. Pero hindi pa rin sila tumigil, di ba? Si Ate Lo, hindi ko nga alam kung Japanese siya o Chinese kasi pagkakain kami sa Chinese restaurant niya gusto. Pero
madalas naman siya sa Japan. Diba? Si Tita Flor naman, yung mga anak naman niya, stable na. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Diba? That's how exciting the real estate is. So kung meron na kayo lahat yan, meron na kayong GPS goals, bakit kayo nandito sa real estate? Ano yung priorities and plans nyo? Steps nyo? Magsisimula kayo, lalo na kayo, sa baby. Walang shortcut sa success. Baby steps muna. Hanggang sa pwede na kayo magka-baby kasi marami na kayong pera. Diba? So, baby to where you want to be. A billionaire. Hindi na M eh. Kasi trillion na pinag-uusapan nga ng iba eh. Nakakalula. Alam niyo yun? Diba? So, para bago natin ma-achieve yung B, kailangan mo na yung M. Learning? Yes. Tulog na? Di ba? The value of time. Time is our most precious resource. Tama. Sino dito ang walang pera? Sino dito ang maraming oras? Diba? Understanding its value can lead to transformative growth. Investing time wisely enables us to cultivate knowledge, build relationships, and develop skills that contribute to long-term success. While money can be earned, ina-earn naman talaga. Nakakita ba kayo ng lugar na kapag naglakad kayo, makakapulog kayo pera? Dati, promise sa Kamuning. Ngayon wala na, nakakapulot ako ng 50 pesos. Naka 20 pesos na buo. Ngayon wala ka nang mapulot. Jowa na lang yung pera mo. So prioritizing time as a fundamental asset allow us to evaluate our choices more critically, ensuring that we are investing in activities that truly matter. Embrace the power of time. Narinig niyo na ba yung if I only can turn back time? We cannot turn back time. Nandito tayo ngayon. Past is past. Kaya nga we call today as a present. Ang importante is yung today and the future. Kung ano man ang nakaraan natin, kung meron drama yan, serve us as experience. Kung maganda yan, memories to ponder. Embrace the power of time as a tool for achieving your goals and aspiration. Ulitin ko, sino dito ang may oras? Pag sinabing umaten kayo, Zoom na lang, hindi pa kayo maka-attend. Tapos gusto nyo bang kumita ng milyon? Yung isang oras nga sa Zoom, ayaw nyo pa. Yung iba mag-Zoom, aaten nga mag-Zoom kung ano-ano naman yung ginagawa. Nako, you listen. Kapag nakinig ka, marami kang matututunan. Dahil yung mga sinasabi ng mga speaker dito, hindi nila yan inuulit. Alam ni Jen, hindi. Ito nga, bago lang ito eh. Hindi ko yun inuulit. Kasi ayoko nang umuulit. Eto na, defining grit, the key to success. Grit is the combination of passion and perseverance. Katulad nga ng sabi kanina, di ba? Determination. Meron pang isang D na kailangan natin para maging successful tayo. Ano yung D? Discipline. Discipline. Bakit alam niyo yan? Kasi pag nagsaseminar ako, nakakalimutan ng yung mga Gen Z talaga, no? Discipline. Kasi sila yung kulang sa discipline joke. kasi nila yung anak ko. Full of ano yun, dreams. Pero yung discipline, kailangan pang i-push. Diba? Sabi nga, those who embody grit often achieve remarkable success as they are willing to put in the necessary work and time to reach their aspiration. Push your limits to achieve greatness.
Grit. Ano ba talaga yung grit? Ano ba talaga? Bakit ba kayo nandito? Yung grit, yun yung kahit 10 beses ka na reject, push ka pa rin. Yes. Kahit bumabagyo, tuloy ka pa rin. Alam niyo ba, mas masarap mag-tripping? Saan sila pamilya sila Ate Gos, Tita Flor? Mas masarap mag-tripping pag bumabagyo. Bakit? Kasi taman yung iba lumabas. Eh, ikaw ngayon, di ba yung kanina, ang dami niya ng Charlotte Pinansin, ganito, tapos nag-cash pa. Kasi pag bumabagyo, doon lang nakakaisip yung mga kliyente na binabaha yung bahay. Ayoko na dito, taon-taon na lang binabaha dito sa amin. Oh, kahit walang pera, maglalabas ng pera yan, promise. Diba? Regardless of kahit ano pa ang umarang sa inyo, hindi kayo aatras. Hindi kayo uurong. Dito sa real estate, step, yes, baby step, pero forward tayo. Dahil meron tayong oras. These images represent the essential journey to success. Understanding your numbers, valuing your time, and embodying grit. Ewan ko, sino mga Facebook ko dito, makikita nyo isa sa cover photo ko yan. Sino na dito yung umakyat ng bundok? Mga sarap. Hindi naman ako nag-trekking doon eh, may sementado naman. Sino dito yung gusto pumunta ng Sagada? Jet, Sagada daw. Sagad na. Jet, Sagada daw. Bigyan ko sila numbers. Yan. Numbers tapos Sagada. Malapit dun. Alam nyo, noong 2019, na-operahan na, bago pandemic. Yun yung time na we cannot turn back time talaga. Na talagang, pag di na-operahan ka daw, yung kalahati ng paa mo nasa pilit ng kamatay. Hindi mo masasabi. Tama-tama. Pagkatapos kong operahan, February yung birthday ko. February, March, April, May. May. May, nagpunta kami na, May ba yung jet? Sagada. May. Nagsagada kami. Sabi ko, sasama ako. Pero mo major operation siya ginawa sa akin. 3 buwan pa lang ako. Sabi ko, baka mamaya, hindi na ako makaakyat ng Sagada. Challenge ko yung sarili ko. Kaya pala I survive Sagada. Sino na punta na Sagada? Kaya pala I survive Sagada. Diba? Grabe. 4 hours yung papunta pala. Ito pa, meron pa niyang kwento. Di Sagada, diba? Mountains. Madaling araw kaming aalis. Kasi gusto namin makita yung blue, ano yan? Blue, ano sky? Ano tawag ito? Blue? Sea of clouds. Sea of... Natawa ko. Share ko lang, si Jen, no? Sea of clouds. Eto si Jen, hindi kasi yung morning riser yan eh. Si Jen, si Sir Jen. Sabi ni Sir PJ sa kanya, uy, 4 o'clock nagising ka na para makita natin yung Sea of Clouds. Sabi niya, hindi naman ako marunong lumangoy, kayo na lang. Hindi na ako nag-joke na, natutulog. Hindi na siya marunong lumangoy. Sabi ni Sir P sa kanya, ano na lang? Hindi ka pa rin tumalog. Sea of Clouds. Kala niya may dagat. Walang dagat sa mountain province. Diba? Pero punta tayo sa Sagada. Hindi masarap balikan yung Sagada. Ayun, pagpapapromo si Sir Jen. Kasi liyan na tayo, konti na lang inventory natin. Hindi katulad ni Apec, ni Lisandra. Madami pa sila, kaya London sila. Diba? London, hindi loon dito. London talaga yun ha, hindi loon. So, bago ka, ang hirap, promise, ang hirap. Pag kumakit ka talaga ng bundok, as in, challenge ko sarili ko. Lalo na hindi ka nag-exercise. Ang hirap, pinabulmingin mo na. Pero wag ka, pagdating mo naman dun sa tuktok, tapos nakita mo yung view, heaven. So, ganun din yung grit. No pain, no gain. Mas masarap mong
natin yung success na pinaghirapan mo. Hindi yung iba ang nagtanim, ikaw umani. Madami mo yung mga healthy dyan, di ba? So, the best time to invest in real estate, narinig nyo kanina? Kailan daw? The best time? Ngayon. 10 years ago. Okay, yun. Bakit? Kasi yung binili mo 10 years ago, magkano lang? 1,000,000. Ngayon, magkano na? 10 million. Yung 10 years ago na yun, hindi ka naman magkakash eh. Yun yung sinasabi, nilo-loan yun eh. Magpapareserve ka lang. Tapos magmamonthly ka. Tapos ilo-loan sa Pag-ibig. Si Pag-ibig babayaran sa amin sa developer. Eh kaso, yung best time na yun, in-invest in real estate 10 years ago. Ang tanong, when is the next very best time? Now. Today. The very next time is today. Today. The reason why, guys, pinasulat ko sa inyo yung date ngayon, kung ilang taon kayo, ano ang gusto nyong ma-achieve, how do you see yourself 5 years from now? Because grit means dapat may guts ka. Tapang magsimula. Tapang humarap sa rejection. Tapang magsalita at mag-close ng deal. Hindi lang tama na may oras ka. Kailangan meron kang guts. Resilience, kakayahang bumangon kahit paulit-ulit ka nang nakakaranas ng rejections. Rejections lead to redirections. Kahit mawalan ka na ng kliyente, kahit minsan parang walang benta. Kahit initiative, hindi naghihintay ng utos. Sabi ni Upline, yes, Upline. Huwag mo nang hintayin yung sasabihin ni Upline. Hintayin mo yung sasabihin ni sales manager at ni developer. Okay? Dahil ang tunay na champion, hindi napapagod gumagawa ng paraan. Si Manny Pacquiao ba pinanganak na may gloves? Nakita niyo nung baby siya, may gloves siya? Diba? Si Manny Villar ba pinanganak ng may lupa sa ulo? Tenacity, apoy para tapusin ang nasimulan. Determinasyon, magpatuloy, mag-follow up kahit ilang beses pa at huwag sumuko hanggang hindi na nanalo. Mga kapatid sa real estate, kapag dala natin ng grit, gold is always within the reach. Hindi pwedeng silver lang. Hindi pwedeng bronze lang. Doon tayo sa gold. At ang gold na yon ay hindi lang pera o komisyon. Ang tunay na dito ay ang tiwala mo sa sarili mo. May tiwala ka ba sa sarili mo? Kung may tiwala ka, lahat ng sinulat mo dyan. Walang magtutupad yan kung hindi ikaw. Remember this, don't wait for the perfect client. Don't wait for the perfect timing. Don't wait for the opportunities. Kaya nga tayo nandito sa real estate. We can create our own door. Walang opportunity, gumawa ka ng pintuan. Duh! High-tech na tayo ngayon. Diba? Kaya ngayon, hindi tayo nagkita-kita dito dahil lang sa nagkataon. Everything happens for a reason. Habang tayo nagsasama-sama, nagdiriwang at lumalago bilang isang pamilya, ito ang hamon ko sa bawat isa. Sa susunod na pagtitipon, aim not just to sell, aim to shine. Aim not just to close deals, aim to create impact. Together, let us continue turning our grit into gold dahil tunay nga
masaya at masagana ang buhay sa bagong bahay sa Liana Hermosa. Pagkita kita